Good afternoon mga bro. Ayan, nagugutom na yung mga alaga natin. Pakain muna tayo. Pati yung mga manok, magugutom na rin. Hindi natin napakain tayo ng umaga dahil medyo ayan, nakakakakat na natin yung mga manok. At yung dalawang kalapati natin nasa taas ata, pakawalan muna natin. Makalaya. Paano lumabas? Sa ayaw nyo lumabas, magpapakain muna tayo rito ng mga natin. Wala tayong diba? Marami pa. Ayan, para sa mga manok. Mga manok. Para sa mga ito. Para laging ubos ang inyong pagkain, hindi natin dalagyan ng sobrang dami, yung sakto lang para kayo ay makakain. Ubusin na natin yan. Lumabas na kagad mga sabikil ng Rumonda. Dalawang araw ko atang dito napakawalan yan mga to. Pero pag pumasok sila ulit dito, eh syempre kulong. At itong magpares na to, hindi nagkakain ng marami. Wait lang, wala pa rin itlog. Natin lagay ito para puro mais ang natira may kalapati talaga tayo na hindi mahilig sa mais. Tayo gutom tuloy kayo. So, ronda na. What you are waiting for? Saan yung partner mo? Rumonda na, ikaw na lang naiwan. Wala rin dito yung dalawa. Wala sila rito. Nasa rondahan. Nasa rondahan yung dalawa. Siyempre, tayo din magmerienda. Magkapilang. Magkapilang muna tayo. Ayun yung partner niya sa taas. Yung mga bato-bato. Yung mga dumadayo na rito yan kasi alam nila dito may pagkain kaya lagi nang dumadayo rito yan. Yun ang ating hydroponics dito sa labas. Kratki, ayan. Dumadami-dami na rin ng mga dahon nila. Siguro yung iba dyan pagka ilipat natin dito. Or hayaan na lang natin sa dyan. Magtanim na panibago rito. Ayan. Madami ng tubo. Mga dahon. Alampati natin. Ganon din yung ating duckweed. Ayun Kahit pang Pilipinas yan, bit-bit yan. Pabalik dito. Dito sa kwarto, videoan ko rin mamaya. At maisingit na lang. Wala pa rin itlog tong mga ito. Wala pang mga itlog. Yung ating manok, wala rin nakakalat na itlog.
hangin. Kaya ayan oh, mga sabik rumonda. Kanilang mga magulang ay doon lang pala sa likod. Yan sila oh. Yan sila oh. Ayan. Alaga natin dyan. Dyan lang sa likod. Kapit na rin mga itlog yan. Kaya nakikita ko lagi na tumatambay doon. Kung gagawin natin para hindi yan na laging tumatambay dyan sa mga yan, matuto silang umuwi dito sa kanilang bahay, ginagawa ko, sinasara ko to, naglalagay ako ng pagkain sa loob. Pagkain naman sila dyan, kaya pwede nating sarahan to. Papasok sila dun sa taas, marunong sila pumasok dyan. Marunong sila naglaan, parang kagaya nito. Yan lang po, iniwan na naman yung mga mais. Ay, nakalimutan ko pala gumawa ng painuman mga to para hindi na nadudumihan. Tayong ganong update ngayon dito sa mga alaga natin. Mga ito ay ayos naman. Sargo ang ilong. Sargo. Bus ka agad, diba? Lagyan lang natin ng tubig yung alaga natin. Lagyan natin ng tubig yun. Oh, nawala na pala ng passport dito. Pinaglalagyan ko ng tubig ko. Sa lakas ng hangin, matangay na. Ayan. Pinakawala natin dalawa. Ayun dyan. Mga naglulugon sila. Yan, yung dalawang yan. Naglulugon kaya ganyan ang itsura. Yun nga pala, yung isang kung naalala nyo na namaris doon, yung unang namaris doon sa ating fancy, pinakawala natin nung nakaraan. Nako, hanggang ngayon di pa nauwi. Pero yung kanyang kapares na brown, bumaba na, pumasok dito sa kulungan ito, kaya nilagay ko sa dyan. Ayan siya. Ilang araw siya dun sa taas kaya ang payat. Pero yung kaparis niya, yan ang hindi na bumaba rito. Hindi ko malaman kung bakit. Parang naglayas ata. Or nadali ng pusa. Ayun sa dalawa. Pero palagi ko hindi naman naglalayas yun. Kasi yung kaparis niya nga nasa taas lang eh. Kinabukasan napansin ni Genny pero nawawala nga daw. Sabi niya baka naglayas pero sa akin mukhang malabong maglayas yun. Sa tagal niya ng pinapakawalan yun eh. Maaring nadali ng pusa. Parang kagaya nung unang pakawala namin dito, bigla na lang nawala. Karanang ilang buwan nakita namin yung mga balahibo sa isang gilid. Yun nga, nadali niya ng pusa. Lagi ko, ganun din ang nangyari sa alaga namin na yun. Maglalagay muna siguro tayo ng tubig. Ito. Kasi walang tubig na inumin ito. Ayun, yun. Dito na lang. Walang inumin ko. Pares na to. Hindi ko ganong dinadamihan ang lagay kasi hindi nila inuubos. Ito yung mga manok, ubos. Ayan, yung mga natira nila, mais lang, puro mais. Uubusin niya ng mga
alaga naman natin na nakakawala. Pares natin na nakakawala. Ang hirap! Lagyan natin sila ng tubig. Nangitlog na naman yung mga yan. Sure yan. Nangitlog na naman yung mga yan. Kaya gagawin natin siguro yung tira-tira ng mga to. Since hindi nila inuubos, papakain natin sa mga manok. Ayun yung busin ha. Kain ko sa manok yan. Pag hindi nyo inubos, manok ang makikinabang. Alright? Wala pa rin itlog tong dalawang to eh. Ay shit. Ito rin, nakakangitlog. Lalo na to. Ayan, yung kapares niya, lumayas na. Tagal niyang bumaba. Kaya sinasabi kong ano, hindi marunong bumaba noon. Ngayon, ang payat niya, ganyan yung mata. Nakaiba yung mata niya. Gusto natin yan, no? Makikita niyo yung mata. Pero yung kabilang mata niya, hindi naman ganyan na merong parang itim. Hindi naman kagaya ng kabila. Diba? Kakaiba yung mata niya. Tumingin ka rito. Ayan o. Diba? Kakaiba yung mata niya. Ayan ang mata niya. Ito yung kalapating tumatambling-tambling pagka sa ere. Lumilipad. Mapapansin nyo sa mga video natin. Tumatambling yung mga yan. Siguro hindi natin stakan ng pagkain to dito mga to para hindi bahaya ng ano, hindi bahaya ng mga daga. Parang dumi ng daga yan yun. Pag napasok tayo ng daga rito, madali mga kalapati natin ha. Makadaga yung kumakain dyan ha. Pinula ako dyan, baka daga tumira. Hopefully wag naman. Kasi daga ang tumitira. Tanim natin dyan. Kasi yung nahuhukay eh. Hindi mo makakapasok ng ibon dito. Daga. Kasi may dumi ng daga eh. Dumi ng daga yan eh. Kaya parang mahirap na magkaroon tayo ng ano. Magkaroon tayo ng inakay dito tapos titirahin ng daga. Pero wala pa naman tayong nakikita. Hopefully hindi. Pero yun kasi positive ako na dumi ng daga yun. Oh, parumonda. Ha. Honda na. Ayan. Nakasapik yan sa rundahan kasi 2 araw natin hindi pinakawalan yan. Ha? Mag-isa linggo na rin pala. Training natin sila na maging umuwi dito sa bahay nila. Eh, mahirap naman yung sa labas na natutulog. Maraming mga ibon na ano, alam mo mga klaseng ibon yan. Kayo busog pa. Yan yung mga magulang, mga busog pa. Dapat mamaya pa ako bababa kasi maglalabas sana ako.
Yan. Nangingitlog na yan eh, kaya lagi na dyan sa labas. Kaya pinahayaan ko na lang silang makawala para mangitlog na. Naghahakot na rin yan ng mga ano nila. Obserbahan na lang natin yung mga to. Obserbahan na lang ang ating mga alaga. Ito ang lilit ng mga manok na to eh. Liliit sila pero hindi ko lang alam kung anong lasa nila pag kinatay. O native ba ang lasa nito o ano? Hindi natin alam. Sabi ko nga kay Kenneth, mag-uwi siya ng mga itlog. Hindi siya uwi na. Kasi magpo-for-good na si Kenneth kaya bibili tayo ng isang tray ng itlog at papadala natin sa kanya. Siya na bahalang magpa-incubator doon. At pag tayo naman ng bakasyon, hingi tayo sa kanya. Siyempre magdadala rin tayo ng itlog. Yan lang muna siguro ang update sa ating mga alaga mga bro. Ingat-ingat na lang ang lahat. At God bless us all.